paniwala sa ating pananagawa sa mga ito. Ipasiyasat po natin ang ating mga puso sa pag-inipagtagpo po natin sa presensya ng ating banal na Panginoon sa umagang ito. Upang sa galing sa ating panananggaan ay malaya natin maranasan ang kanyang presensya. At tunay nga na dahil sa kanyang biyaya ay tayo narito na may kalayaan upang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Sabi sa kanyang salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito at kami ay narito, Lord God, upang sumamba sa iyo. Our church, ating sambahin ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Sa mga buhay, Panginoon, na binago mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito sapagkat ito yung araw, Panginoon, na yung ginawa upang ang iyong mga anak, Panginoon, na ay sama-sama sumamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, ang aming hain na pagsamba, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Nakikita mo nga po, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Wala kami maitatago sa iyo, Panginoon. Kaya man namin itago, Panginoon, sa aming mga kapwa, Panginoon, ngunit sa iyo, Panginoon, kami hubad. Kikita mo ang puso ng bawat isa, ang kaisipan, Panginoon, ng bawat isa. Kaya kung ano man, Panginoon, ang hadlang, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, sa aming puso, sa aming kaisipan, upang hindi ka namin maranasan sa umagang ito, Panginoon, ay tanggalin mo nga po. Kami po ay nagpapalinis, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At wala kaming ibang gagawin, Panginoon, sa umagang ito, kundi ang itaas ang inyong dakilang pangalan at sambahin, Panginoon, ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah. Aming itinataas, Panginoon, ang lugar ito, ang banal na lugar ito, Panginoon. Kung ano man po ang gawa ng kaaway, Panginoon, ngayon pa lamang, Panginoon, ay inaangkin na namin ang katagumpayan sapagkat ang iyong presensya, Panginoon, ay narito. Hallelujah. Kami lalabas, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, na may panibagong kalakasan at pag-asa, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ang aming kapatid, ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito na maghahayag, Panginoon, ang inyong mga banal na salita. Hallelujah. Itago mo nga po, Panginoon, siya sa inyong likuran, Panginoon, at ang iyong kaliningan ang siya lamang namin makita, Panginoon. Mangusap ka po, Panginoon, sa inyong bayan, Panginoon, sa umagang ito sa pamamagitan niya, Panginoon. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, at tatanggap sa inyong mga salita, Panginoon. Pagpalain at buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga tainga, Panginoon, spiritual, Panginoon. Na hindi lamang, Panginoon, mapapangkinggan namin ang inyong mga banal na salita sa umagang ito, Panginoon, kundi maging doer din po kami, Panginoon, ng inyong mga banal na salita. Hallelujah. At patuloy na maging asin at ilaw kami, Panginoon, sa sanlibutan. Hallelujah. Purihin ka at sambahin ka nga po, Panginoon. Ang katagumpayan nga po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay amin na nga po tinanggap, Panginoon. Hallelujah. At ang inyong presensya sa aming pag-aawitan, sa aming pagpupuri sa inyong dakilang
sa iyo, Panginoon. Aming iaalay ang aming tunay na pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga tinig, ang aming mga puso na iaalay sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Dahil tunay, Panginoon, na ikaw ay napakabuti at hindi ka nagbabago kailanman, Panginoon. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos at wala nang iba, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi natitinag, Panginoon. At ikaw ang Diyos ang hindi tumitigil sa iyong mga gawa at pagkilos sa aming mga buhay, Panginoon. At wala rin mong ibang pangalan ng kataas-taasan kundi ang iyong dakilang pangalan lamang, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang ang aming pararangalan, ang iyong dakilang pangalan ang aming itataas. Hallelujah. Sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. The splendor of the King, glory, majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light.
Amen. Sa mga kalalakihan po, natawagan na po para po sa nakatanging bilang. Amen.
Amen. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos. Amen. So, nag-enjoy po ba kayo sa awitin ng mga kanilakihan? Amen. So, basta ang pagpupuri sa Diyos ay tunay na nakalulugod. Amen. Sa Kanya. Amen. Announcement po. Happy birthday po kay Brother Andres. Amen. May October sa birthday. Amen. Manong Andrew, tinatawagan po kayo dito sa unahan. So, announcement po, ano po? Yun po ang ating bunutan. Yun po, para po sa ating exchange ang gift. Para po sa Christmas, ay gaganapin po natin sa first Sunday ng November. Ano po? Si Brother Orly Piyong po, happy birthday din po. Saka po si Brother Arnel. Amen. Si Brother Arnel po. Announcement din po sa next Sunday. Ano po? Sa birthday po ng anak na Brother Joel and Sister Marjorie, at kasama din po ang handugan, ay iniimbita po tayong lahat. Ano po? Kaya pagkatapos po ng gawain sa susunod na linggo, tayo pong lahat ay sasama sa kanila. Amen? Dahil ang maiwan ay magugutom. Kaya lahat po tayo inaanyayahan. Kaya lahat po tayo pumunta dahil kung hindi po ay babayaran din po nila. So, ako po ang maniningil nun. Kaya para po sa kagagalak ng ating katawang lupa, tayo po ay magsisama. Amen? At ito po ay malaking kagalakan po sa kanila. Amen? So, supportahan po natin ang susunod na linggo. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na wala kaming ibang pupurihin, sasambahin, pasasalamatan, kundi Ikaw, Panginoon. Sa umagang ito ay patuloy Diyos na aming dinadalangin ang mga nagdaos ng kanilang kaarawan, Panginoon, na aming Brother Andres, Brother Orly, and Brother Arnel, Panginoon. Sila po ay nandito, nagpupuri at nagkapasalamat sa taon na naman, Panginoon, na natugtag sa kanilang mga buhay. Kanila din po pinagkapasalamat, Panginoon, na sila yung natagpuan, na ngayong kaarawan nila, Panginoon, ay patuloy namin dinadalangin ang kanilang pasasalamat, O Diyos, tunay na punong-puno po ng kagalakan sa kanilang mga puso. Patuloy, O Diyos, namin dinadalangin ang kanilang kalakasan, katawan, spiritual, Panginoon. At patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya. Panginoon, patuloy, Diyos, na sila po ay mauhaw
sa iyong mga salita. Mauhaw, Panginoon, sa iyong pag-ibig. At mauhaw, O Diyos, hallelujah, sa pagsunod sa iyong kalooban. Mamaray po nga. Salamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Ayun na po yung kumausap sa tatlo. Kung ano po meron after sa gawain. Amen. So, sa linggo po. Sa linggo din po. Amen. So, sino po yung nag-enjoy kagabi? Amen. Ang lahat po ay nag-enjoy. At wala pong umuwi na hindi po sabihin po natin na nanalo o naging winner. Ano po? Lahat po ay merong natanggap. Amen. Sinabi ko po lahat dahil po dun sa kape na pinanalunan po natin lahat. Nakita po natin sila po yung salamat po sa mga kapatid natin sa Christopher Group. Ang haba na ninyong oras, tapos na kami mag-practice, ay ipakitapos pagpapalaro. So, napakasaya po kagabi. At nakita po ninyo yung pagiging fair po nila. Wala po silang sinisino pagdating po sa mga games. Kita niyo naman, nilaglag po ako ng mga taga-sesto. Hindi na po naawa sa pastor. Hindi na po binigay nila ng pagkakataon. Sabi ko, nilalaban ko kagabi. Ilang letra lang yung kulang. Talaga hindi niyo ako pinalso. Ginagawa tuloy nila ako kagabi. Dahil sa evangelism, yun po kasi yung isa sa susit. Para po sa pag-ebanghelyo ay nilaglag niyo ako. Hindi tuloy, sa bagay, tabla naman Kasi nung nanalo, iniisip ko, baka isipin nila na kasi pastor yung kasama. So, salamat po na nilaglag niyo po akong kagabi. So, sa susunod tayo, huwag nyo sasali ang pastor. Yung pa talaga yung verse, dinudukot ko rin ako ng aking asawa at kanila Sister Irene. Kaya lang, ang ipag-iisip ay okay lang yung kasi masaya naman po at ang lahat po ay nanalo. Amen? So, purin po Panginoon. Sa umaga po ito ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat mga Proverbs o Kawikaan, chapter 4, verse 20 hanggang 27. Amen. Sabi po dito, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay igiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay ukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo ang iyong bibig, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palagi sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon mo ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. 27. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Sa umaga po ito, ang ating pag-uusapan ay may pamagat po na habits of the heart. Ano po? Ayan. Ano po yung ating pag-uusapan? Alam ko po na tayong lahat
ay may kanya-kanyang habit. Ano po? O lalo na yung ating ibang mga kababaihan, kahit kalakihan, amen, ay merong kanya-kanyang habit. So, sabi po dito, our heart is a place where emotions and desires begin. It is that which drives the will of man toward action. O, nasabi ko na, yung ating puso ay isang lugar kung saan nagsisimula ang emosyon at pagnanasa. Ano po? At ito ang nagtutulak sa kalooban para tayo po ay umaksyon, para gawin natin. Amen. Ganun po ang ating puso. Amen. Meron po tayong kanyang-kanyang ginagawa. Amen. So, tandaan po natin, naalala ko po sabi po nung aming amo nung Friday, ano yung ituturo mo sa Sunday? Kasi ano po yun eh, English, Italian. Pero, tatagalin ko po sa inyo. Mas masarap pakinggan. Ano po? Sabi niya ay, ano yung tuturo mo? Sabi ko ay, the habit of the heart. Sabi niya, ano nga yung sinabi niya sa Italiano? Abitudine? No? Abitudine del cuore. Sabi ko, si Senyor. Sabi niya ay, paano yun? Ano ba yung abitudine? Kasi po siya magaling na pintor. Yung bahay niya, punong-puno ng mga drawing. Sabi ko ay, nakikita mo ba yung mga nasa father mo? Hindi ba lahat ng yan ay ikaw ang gumawa? So, yan ang iyong habit. Napakaganda. Kasi ang galing po niyang mag-drawing, ang galing po niyang gumuhit, at magaling din po siyang manunulat. Sabi ko ay, ito ay example. Yan ang iyong habit. Kasi lalo na nung namatay yung kanyang asawa, yun talaga yung ginagawa niya, mag-drawing at magsulat. Sabi ko, napakaganda. Sabi niya, isang bahagi minsan nagiging pangit yung aking habit. Sabi ko ay, walang pangit sa iyong habit. Pero, doon sa mga, tinuro ko na naman yung mga ginawa niya, hindi lahat ng ginawa mo ang makakakita ay magugustuhan. Pero ang mahalaga, ibinigay mo ang iyong the best at nasiyahan ka sa iyong ginawa. So, sabi niya, bravo. Kasi po ay napakahalaga po sa buhay ng Kristiyano, pero ano nga ba yung habit ng mga mananampalataya? Meron po tayong 4 lang, medyo nag-Ingles tayo, tatlo lang ako, pero ngayon ay 4. Ang una po ay, sabi ay, our habits are reflection of our heart. Amen. Basahin po natin ang Luke chapter 6 verse 45 kung ano po ang sinasabi. Ang sabi po dito, malinaw po ang mabuting tao, mabuting tao, mabait, ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana ng kabutihan. Amen? Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigil ng kasamaan. So, natural. Amen? Kasi nilalarawan dito yung ating puso. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi
ng labi. So, may choice. Di po ba mas maganda yung sinasabi sa A? Na mas maganda yung may mabuti yung tao na yung kanyang puso ay sagana sa kabutihan. At laging lalabas ay yung mabubuting bagay na nasa iyong puso. Hindi po ba? Tayo bilang mga mananampalataya ay patuloy na hinuhubog. Amen? Kahit na Kristiyano ay may mga pagkakataon na nakakalampas tayo sa ating sinasabi. At kahit minsan na may kahinahunan, pero nakakahiwa ang ating mga labi. Amen? Kaya na po lagi natin pagsikapan na punuin yung ating puso ng kabutihan, sapagkat dito ay lalabas ang mabubuting salita. Amen? Pag ba minura tayo, sasaluhin mo din ang mura? Sasagutin mo? Malinaw yung sinasabi ni Christ na pag sinampag sa kabila, iharap mo pa yung kabila. Ano po? Samantalang tayo minsan, pag natitigan lang, masama na yung ating pakilasa. Hindi mo lang maintindihan ang sinasabi, nagagaling na po tayo. Amen. Punta po tayo sa Luke chapter 8, verse 4 hanggang 15. Huwag po tayo mag-alala, babasahin po natin ito. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila ay lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan. Natapakan ito ng mga tao. Ano po, inuulit ko, natapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Ano? May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo ito. Ngunit agad natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik at nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matatabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tigis hanggang butil. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Amen. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila hindi sila makakakita at makinig man sila hindi sila makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya dumating ang pagsubok, sila ay tumiwalay. Ang mga nahas naman sa may matitinig na damuhan ay ang mga nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadahil sila ng mga alalahanin sa buhay at nang
pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nakasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat, malinis, at sila'y namunga dahil sa pagtitiyaga. Amen? Tandaan po natin, laging ang puso. So, napakaganda na ang maging habit, amen, ng mga mananampalataya ay ingatan ang puso. Laging mabuti ang nilalaman ng puso. Punong-puno ng pag-ibig. Amen? Punong-puno ng kalinga sa isa't isa. Punong-puno ng pagpapaalala, alalahanan. Amen? Na ang ating puso ay ganun. Ang salita ng Diyos na laging ibinabahagi sa bawat isa sa atin, ito man ay sa mga care group, ito man ay sa men's and women's fellowship, ano po, ay napakahalaga po na ang pakikinig ng salita ng Diyos ay ilalagay po natin sa ating mga puso. Amen? Pinaggugulay-gulayan, inaaral, ipinapanalangin, na ito po ay manatili. Kaya nga po dun sa Proverbs, kung atin pong ibinasa natin kanina, ay ikuukit po natin. Amen? At huwag po natin pabayaan na ito po ay mawala. Di po ba? So sabi po ay, what do my habits reveal? What I truly treasure? Ano po ang ipinakikita ng aking mga gawi? Kung ano talaga ang aking pinahahalagahan. Makikita po yun sa ating mga puso, sa ating buhay, kung ano yung ating napakinggan. Amen? Dapat po ay kung ano po yung ating narinig, kasi mabuting binhi ang ating pinag-uusapan, yung habit. Kaya po, napakahalaga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At napakahalaga po na ito po ay dapat po natin nilalagay sa ating mga puso at nakikita sa ating mga buhay na may maganda po tayong patotoo, na may maganda po tayong buhay. Amen? Napakaganda po ng habit ng iglesia na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagkakaisa. Amen? Hindi po nawawala yung tayo po ay nagkakasikuhan minsan. Ito po ay bahagi. Kung ito, Panginoon, ay bahagi ng proseso, sige lang. Then after, makita po natin na lalong umiiting dapat yung pag-ibig. May lalong umiiting yung pagmamahal ng isa't isa. Amen? Habang tumatagal, nagiging mabuti tayong mananampalataya. Nakikita mo ng Panginoon. Amen? Number 2, we can change the heart on our own. Ano po? Sa Romans 7:18 at 19. Kasi po kung sa atin lang, di natin kayang baguhin ang ating puso. No. Hindi po natin kaya. Lagi po natin kailangan ang salita ng Diyos. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisip mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Ano? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa.
sabi po ni Apostol Pablo. Amen? Kaya nga kung natitandaan po yung awit na gusto kong bumay pero hindi ko magawa. Dahil ba nakalagay sa 7:19 ng Romans, ay sabihin natin na total, ito yung sinasabi eh. Sorry na lang. Ano po? Pero, nandyan po ang banal na Espiritu. Sapagkat hindi ko ginagawa yung mabuti. Kaya nga po, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, nagsisikap po tayo. Di po ba? Ginagawa natin yung mabuti. Dahil nakikita po ng Diyos. Tinanggap natin siya, nakipagdakot tayo na siya yung ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, susunod po tayo sa kanyang kalooban. Hindi po ba? Amen? Sa ating mga amo, nangangatal po tayo. Bawal tayo mali. Yung aking asawa, wala naman po kang ibang gagawing example. Pero yung aking asawa, kasi po yung pasok niya sa amo ay 4:30. Magmamap po tayo naman. 4:30 ay, kasi po sa hapon, siyempre ihahatid ko siya. Ang pasok ko po ay alas 5. Siyempre po, aalis po, bababa po kami ng bahay, 2:30 na ako. Sabi ko, 2 oras. Kasi ako po, sukat ko po yun eh. Kasi dahil 5 po ako, o 5 ang pasok, nababa po ako ng 3:45, mag-eksakto po yun bago po ako magtimbro. Ang asawa ko, maaga po yan. Kaya bago mga 3 o 3:30, nandun na po kami. Hindi, isang oras po kami nakahinga doon. Araw-araw po yun. Dahil asawa ko siya, at wala naman akong ibang mamahal, hindi yung aking asawa. Kaya, dahil para po mabigyan siya nung kagalakan, sige gano'n, paghulo niya siya, lalo na, ang pasok ko ay alas 6, ay di 2 oras akong nag-gigiro doon. Pero, okay lang po yun. Pero, ibig kong sabihin, sana ganun tayo sa Panginoon. Pag ang oras ng gawain ay, yung talagang, iba naman yung dating na enjoy tayo na, pupunta tayo sa samba. Ano bang oras? 11. Hindi tayo dating ng 12. Siyempre 11, mas gusto natin dumating ng 10. Isa good habit. Amen? Kaya nga, niloloko yung asawa ko, nangangatal ka na naman. Kasi nga po, ang haba ng oras. Pero mas gusto niya na kahit 1 oras o 2 oras, nakikita niya yung amo niya doon. Yun na yung sabi ko talagang imposible kang mahalin. Sana po, tayong mga nakakilala kay Kristo tumanggap. Pag yung gawain, ang Diyos po ang ating pinupuntahan. Sa amo, natural, pasasahurin niya tayo. Ang Panginoon ba, hindi nagpapasahod? Di ba sobra-sobra? Ang lahat po nung yun ay alam po natin at kinikilala na galing po sa Panginoon. Di po ba? Kaya nga po,
aminin natin, ano po? Di natin kayang baguhin ang ating puso maliban na lumapit po tayo sa Diyos. Amen. Hindi ko natin kayang baguhin. Yan nga po dyan sa Romans, sinasabi ni Pablo na yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko magawa. Kasi po, talagang araw-araw po meron po tayong pakikipaglaban. Pero kailangan po lagi natin magtagumpay. Tandaan po natin at huwag natin kalilimutan. Nagtagumpay na po si Kristo. Alang-alang sa bawat isa sa atin. Alang-alang sa pakikipaglaban natin. So, baguhin po natin yung ating gawin, yung ating habit. Amen? Yung habit na ang Diyos po ay makalulugod. Amen? We must recognize, amen, our inability to change our own hearts and turn to God for help. Amen? Hindi po natin kaya baguhin yung ating sarili na magsisikap tayo na tayo. Dapat kabahagi mo yung Diyos doon. Kasama mo siya. Habang ikaw ay inuhubog, ay kasama mo siya. Amen? 3. Sabi po ay God changes our heart from the inside out. Amen. Ang sabi po ng awit 51:10, ito po ay alam na alam din po natin. At lagi po natin hilingin sa Panginoon. Di po ba? Sabi po nung isang awit ay, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Di po ba? Yun po. Kasi po ay, yun po yung ninanais ng Diyos. Di po ba? Sabihin mo nga po sa katabi mo, binago na ba yung puso mo? O baka operado na yan. Ano po? Nagsisika po tayo na yung ating pong puso ay patuloy na baguhin. Sabi nga po ay, a change of heart is a process, not all instant fix. Amen. Nasa proseso po tayo ng pagbabago. Kaya nga po araw-araw, dapat po tayo ay binabago. Dahil yun po ang kagalakan ng Diyos. Amen. Bakit pa natin tinanggap si Kristo? Bakit pa tayo napunta ng church? Tapos ang magiging dulo, sabi nga ni Sister Irene, hindi ka makakasama sa rapture. Ano yun? Nakatambang ka? Ano ho? Kaya nga po, tayo ay nagsisikap. At sinisikap po natin na yung ating habit ay habit na nakalulugod kay Kristo. Amen? Yung last, sabi po ay, we cooperate with the Holy Spirit to cultivate new habit. Amen? Fill yourself with God's Word and pray. Lagi po tayong humingi ng tulong sa banal na Espiritu na patuloy po tayong pakultivate. Amen? Patuloy po tayong pahubog. Di po ba? Na
laging nakikita po sa ating mga mukha yung kanyang presensya. Alam mo yung pagod na pagod ka sa trabaho, na nakikita pa rin yung kagandahan ng iyong mukha na maaliwalas tingnan. Hindi yung pasal mo na ang daigdig, na hindi ka na makahulagpos sa dami ng iyong mga isipin. Ano po? Kaya nga po, nandyan po yung banal na Espiritu. Amen? Na humingan po natin ng tulong. Sabi nga po nung isang awit ay, hindi po ba yung English, yung Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in the strength of thy power. Oh, come. In the... Ano siya, no? Amen. So, ang banal na Espiritu po ay hindi po natutulog. Amen. Ang banal na Espiritu po ay hindi napapagod. Ang banal na Espiritu po ay hindi naglalakwatsa. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay malapit lang po sa puso natin. Amen. Atin pong tawagin. Pahubog po tayo. Amen. Na makita po sa atin yung habit na nakalulugod sa Panginoon, yung habit ng bawat Kristiyano na makita ko na ang ganda ng ngiti. Ano po? Hindi yung pagpasok sa church ay hindi maipinta ng magaling na pintor ang iyong pagmumukha. Ano po? Di po ba? Na kahit bayaran mo yung pintor ng 1 milyon na hindi niya magagawa dahil talagang lukot na lukot. Ano? Pero kung ang banal na Espiritu ay lagi natin kasama, kung ang ating Panginoong Hesus ay nasa puso natin, bumagyo man, lumindol man, mga minamahal, ang mga Kristiyano ay nananatiling tapat at Kristiyano. Amen? Nagmamahalan. Di po ba? Yung mga bahagi dapat aayusin, ay ayusin. Napakabuti. Magandang habit. Ano po? Amen? Lahat po ng bahagi dapat makita ng Diyos na nakalulugod ang music team. Di po ba? Na kung saan sila po yung nakapron sa pagsamba. Kung ang habit nila ay laging late, ano po? Isa bad habit. Ano po? Kung sa practice pa lang, lagi po tayong late, ano ang music team, isa bad habit. Amen? Kasi inihahanda mo para sa kinabukasan, para sa pagsamba. Kaya nga po, lagi natin sa practice pa lang, doon pa lang, post-post ka na ng banal ng Espiritu. Amen? Amen? Hindi yung mga kasama mo yung post-post ng lamig, pag-iintay din sa labas, kasi wala pa yung may susi. Wala pa yung iba, hindi makapag-umpisa. Amen? Kahit siya ang larangan ng bahagi ng pagsamba o kompleto na ang music team,
Ang mga mananamba naman minsan ang wala. Ano po? So, agahan yung habit. Amen? Alam niyo po ba yung 3 o'clock habit? Di po ba? Dahil tandaan po natin, ang sinasamba po natin ay Diyos na banal at buhay. Amen? Di po ba? Pero punong-puno ng pag-ibig. Ay, mga late tayo na dating, makikita mo naman yung mga ngiti. Ano po? Hindi, sabi nga nung kasama namin sa, kasi may pinuntan po kami ni Sir Ellen Kakamili, meron sana siyang i-endorse na member na isang taon na sa church kasi wala pong trabaho, ay naghahanap ng ibang church. Pero tinawagan ng isang church na magbibigay ng trabaho, ay okay lang. At least doon po ay makapagpatuloy po sila. Ano po? Kasi nga po, ang pagtanggap po ng iglesia sa mga bago na nandun po yung panalangin, nandun po yung tulong, isa good habit. Ano po? Kasi yung mga member, makita po natin, patuloy na inaalagaan. I mean, alam ko po na sa ating kapanahonan, ay wala namang tayong ibang hinihiling sa Panginoon, kundi yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Isa good habit. Amen? Sabi nga po ng Proverbs 4:23, dito po tayo tatapos. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglayan. Amen? Ingatan po natin ang ating mga puso. Di po ba, pagka minsan medyo nataas ang boses natin, ano yung sinasabi natin? Ano sinasabi ng katabi mo? Oy, ang puso mo. Di po ba? Baka atakihin ka. Kaya nga po, lagi natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Amen? At lahat po ay tumayo. Ang Diyos po ang mapapurihan at mabigyan ng kaluguran. Magandang umaga po sa atin.
Tunay nga po, O Diyos, na bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong tapat ang isa ninyo. Na handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Na handang sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. At handang baguhin ang aming mga puso. Tulungan po kami, Panginoon, na patuloy na hubugin ang aming pagkatao, ang aming pag-uugali, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa iyong pag-alam. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Maging gawin namin, Panginoon, maging habit namin, O Diyos, na Ikaw ang pangunahin sa aming buhay, sa aming puso. Tunay, O Diyos, na kapag Ikaw ang inuna, ang pagpapala mo ay sumasagana sa bawat isa, Panginoon. Sa mga Panginoon namin ninadalangin, ang Iglesia ng Sesto, Panginoon. Lord God, tinawag mo ang bawat isa sa amin. Hindi lang para maubo, makinig. Higit sa lahat, tinawag mo kami upang baguhin, Panginoon, at maligtas. Tinawag mo kami patungo sa iyong kaharian. Marami man labanan ng ating dinadaanan, Panginoon. Ang tulong mo ay tiyak. At kami ay magtatagumpay. Sa O Diyos, ng iyong bayan, ang iyong iglesia, ang Sesto Church, Panginoon, ay patuloy mong inuhubo, binabago, dahan-dahan, araw-araw. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. Panginoon, patuloy namin nilalapit ang araw ng bukas at ang mga susunod pa, Panginoon, na patuloy na ingatan mo, O Diyos, sa aming puso kung paano po kami makisalamuha sa aming mga amo, sa aming mga makakasalubong, Panginoon, ay makita ang iyong kalindigan. Sa aming pangungusap, ay nandoon, Panginoon, ang pag-ibig. Alam mo po, O Diyos, na ang iyong pagtutuwid ay masakit. Subalit, ang iyong pag-ibig ay laging nandoon, Panginoon, upang kami ay alalayan. Masalamat po. Patuloy, Diyos, na i-bless mo ang Iglesia ng Sesto. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng pangangailangan ay kayo po ay nagpaprovide. Patuloy, O Diyos, namin dinadalangin ang may mga karamdam na patuloy, Panginoon, yung kagalingan ay maranasan. Panginoon, salamat po, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Atin pong taas ang ating mga kamay kapag tanggap ang benediksyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, wala pa nung una, ngayon at magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay magsabi na, Amen.